Ang gabi ng lagim, ilang daang taon na ang nakalilipas, sa isang malayong nayon sa Pilipinas, may isang misteryosong alamat bumabalot sa kanilang kultura. Ito ay tungkol sa Ang Gabi ng Lagim, isang gabing sinasabi na naglalabasan ang mga aswang at mga laman lupa upang maghasik ng takot sa sangkatauhan. Ang nayong ito ay tahimik at masaya sa karamihan ng panahon, ngunit sa tuwing dumarating ang buwan ng mga patay, ang mga tao dito ay nagiging mapanatili sa loob ng kanilang mga tahanan, natatakot sa mga pangako ng mga aswang. Sa isang maliit na bahay malapit sa gubat ang nayon, naninirahan ang mag-asawang sina Juan at Maria. Sila'y masaya sa kanilang payak na pamumuhay at nangangarap na magkaroon ng mga anak. Ngunit isang araw, sa pagsilip ng buwan ng mga patay, may mga hindi inaasahang pangyayari na nagbukas ng masalimuot na kabanata sa buhay nila. Nang sumapit ang dilim, nagtungo sina Juan at Maria sa kanilang mga kaanak para magbigay galang sa mga yumao. Subalit sa daan pa lamang, may naramdamang kakaiba si Maria. Kanyang narinig ang marahang hiyaw ng aso nila na palaging kaakbay nila tuwing naglalakad. Itinulak siya ng isang malamig na hangin at nag-iwan ito ng masamang pakiramdam sa at lakas ng kabog ng kanyang puso. Subalit dahil sa kanyang pagnanasa na magbigay galang sa mga yumao, nagpatuloy si Maria kasama si Juan. Nang makarating sila sa puok ng mga yumaong kaanak, napansin ni Maria ang kanilang masamang agam-agam. Sa kabila ng pagpapakumbaba at pag-aalay ng mga bulaklak at kandila sa mga puntod, may kakaiba sa paligid. Ang mga kulay ay mas matingkad, ang hangin ay naging malamig, at parang may mga anino na sumusunod sa kanila. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ni Juan at Maria ang kanilang ritual. Pagkatapos ay nagdesisyon na silang umuwi. Ngunit sa pag-ikot nila, natagpuan nila ang mga puntod na kanilang binisita ay nauupos na parang naglalakbay na lihim. Isang malamig na hangin ang biglang bumalot kay Maria habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay. Si Juan ay nagsalita, "Bilasan na natin ang pag-uwi, Maria. Parang may hindi maganda na mangyayari." Nang makarating sila sa kanilang bahay, dahan-dahan na binuksan ang mga pinto at bintana na may pag-iingat. Binantayan nila ang kanilang aso na tila ba may kutob na ito sa panganib na nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Hindi nagtagal, nagsimula nang lumilitaw ang bilog na buwan na inaantabayang ng mga aswang at laman lupa. Sa labas, ang buwan ay nagliliwanag ng mapusyaw at kumikinang. Ang nayon ay tahimik, at ang lamig ng hangin ay naging mas matindi. Marahil ay dahil dito kaya't nag-aalala si Maria, at napansin niyang patuloy na tumititig si Juan sa labas ng kanilang bintana. "Ipinagdarasal ko na sana ay ligtas tayo, Maria," ani Juan, habang inuukit ang mga cross sa isang pirasong kahoy. "Naririnig ko ang mga alingaw-ngaw sa kagubatan." Hindi naglaon, narinig nila ang malalim na hagakek na parang hangin sa gitna ng gabi.
Sumaglit si Juan sa bintana, at sa dilim ng gabi, kanyang nasal-ayan ang mga matang pula na tila ba may mga lihim na nilalang sa paligid. Maria, sabi ni Juan, mayroon ti mga aswang na naghahanda para sa kanilang pag-atake. Sa gitna ng gabi, narinig na nila ang mga sigaw na umuugong mula sa kagubatan. Ang mga aswang ay naglalabasan na, handa nang maghasik ng lagim. Napagtanto ni Juan at Maria na hindi sila maaaring manatili sa kanilang bahay nang walang ginagawa. Kaya't nagsimula silang magtungo sa kanilang mga kaanak upang magbigay alam sa mga panganib na naghihintay. Kasama ang kanilang aso, tumungo sila sa nayon upang mag-ipon ng mga matatapang sa lugar nila na makakatulong sa kanilang depensahan ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kanilang pag-ikot, napagtanto nila na ang kanilang mga kaanak ay naging biktima na rin. Ang mga puntod ay nauupos na at walang bakas ng buhay na nagbabantay sa mga ito. Sa kabila ng matinding takot, nagsilagay sila ng krus sa mga puntod bilang proteksyon. Sa oras na iyon, may mga nalalapit na sigaw na mas malapit. Nagmula ito mula sa mga aswang na papalapit na sa nayon. Sinubukan nilang tumakas pabalik sa kanilang bahay, ngunit hindi nila alam kung kaya pa nilang magtagumpay. Sa isang pagkakataon, nakita ni Maria ang isang ilaw sa gubat na tila ba may naglalakad na tao. Mga aswang ay pumapalapit sa kanila. Tila ba natagpuan na nila ang kanilang pinakamahalagang laban. Ang makalapit ang aswang, nag-alab ang kanyang katapangan at paniniwala ni Juan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang krus na kanyang inukit. Tinutok niya ito sa aswang, at biglang nagningas ito ng lihim na liwanag. Hindi makapagtimpi ang aswang at umurong sa liwanag ng krus. Nagkaroon ito ng malalim na pasa sa kanyang balat, at sa sobrang takot, tumakbo ito palayo. Nalaman ni Juan na ang liwanag na nagmula sa krus ay maaaring sagipin sila sa mga aswang. Kasama si Maria, nag-ukit sila ng mga krus na may natatagong liwanag at pinaghanda ang mga tao ng nayon sa pagtanggap ng mga aswang. Ang mga taga-nayon na matatapang ay nagtangkang depensahan ang kanilang mga sarili, at marami sa kanila ang nakaligtas dahil sa krus na liwanag. Sa kabila ng kanilang katapangan, hindi sila sigurado kung hanggang kailan sila mapipigilan. Ang mga aswang ay hindi sasuko, at patuloy na nagtatagumpay na pumalapit sa kanilang mga tahanan. Habang ang gabi ay nagpapahayag ng kaharian ng kadiliman, nagtutulungan ang mga tao ng nayon na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ipinagkatiwala ni Juan at Maria ang kanilang tahanan sa isa nilang kaanak, at nagtungo sila sa ilalim ng buwan upang humarap sa mga aswang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang mga aswang mula sa madidilim na kagubatan. Sila'y malakas at mabilis, ngunit nagulat ang mga ito nang makita ang liwanag mula sa mga krus na hawak ni Juan at Maria. Inilaban nila ang kanilang sarili, at sa bawat aswang na kanilang natagpuan, nagliyab ang liwanag na sumusunod sa kanila. Ang laban ay matindi, ngunit sa huli, ang liwanag ay nagtagumpay. Nahuli ang mga aswang at itinapon sa gubat, kung saan sila'y nagsusunod-sunod sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ng gabi ng lagim, nagtipon ang mga tao ng nayon upang magkaroon ng pagpupulong.
Binuo nila ang isang grupo siyang magbabantay sa kanilang komunidad mula sa mga aswang at laman lupa. Ipinahayag din nila ang kanilang pasasalamat kay Juan at Maria sa pagtuklas ng liwanag mula sa mga krus na nagligtas sa kanilang buhay. Gayunpaman, si Juan at Maria ay nagdesisyon na lumisan sa nayon. Bagamat nagtagumpay sila sa pagliligtas sa kanilang kapwa-tao, hindi nila gusto na maging alagad ng takot taon-taon tuwing buwan ng mga patay. Nais nilang magsimula ng panibagong buhay kung saan sila'y makakamta ng katahimikan. Sa kabila ng mga panganib at takot na kanilang naranasan, nagkaroon sina Juan at Maria ng pag-asa para sa kanilang bagong simula. Nagtungo sila sa malayong nayon kung saan hindi pa naririnig ang alingaw-ngaw ng mga aswang, at doon, nahanap nila ang kanilang pangarap na magkaroon ng mga anak. Sa kanilang pag-aalaga at pagmamahal sa isa't isa, napatunayan nila na ang liwanag ng pag-asa at pagkakaisa ay laging nagtatagumpay laban sa kadiliman. Sa bagong nayon, hinirang silang tagapagtanggol at lihim na tagapagdala ng liwanag, na patuloy na nagbibigay buhay at pag-asa sa kanilang mga pangarap. Ang gabi ng lagim ay nagbubukas ng isang pinto sa kultura ng Pilipinas, kung saan ang kabayanihan, pagkakaisa, at pag-asa ay matagumpay laban sa mga panganib ng kadiliman. Ipinapakita nito na sa pagtutulungan at tapang, maaaring malabanan ang anumang uri ng takot at pag-uusig. Sa bawat gabi ng lagim, ang mga tao ng nayon ay nagpapalakas ng loob at patuloy na nagsasalaysay ng kanilang mga kwento upang ipamana ang mga aral ng pag-asa at katapangan sa mga susunod na henerasyon.